rising political vlogger, possible pa lang siya, partner. Doon pa lang kuha na kaagad natin. Partner, 1 taon pa daw partner eh. Oh, Makipagdebate ka, Inday Sara. Tayo walang panama yan sa'yo. Wala. Diyos ko po. Wala. Possible pa lang siya. Sinadya niya talaga mangagaw ng pansin. Possible pa lang ang sungay. Possible pa lang siya. Gusto niya makilala kaagad. So, ang ginawa niya, naghamon siya ng debate sa pangalawang Pangulo. Madam, lovely, salamat ka, tinawag kitang madam. Daan ka muna kay Kapil. Madam, daan ka muna sa akin. Marami ka pang kakaining bigas. Wow, galing. Partner, ang pag-uusapan na, kunyari, siyempre, magdidebate. May topic. Kunyari kayo, parang kahugis din ang panga nyo eh. Oo nga. Di, mas malala yung sa kanya. Ay, namayat na kasi tayo, partner. Wala kang kain, no? Wala kain, partner, kunyari, partner, magdebate kayo ni Lovelyn Matulis ang panga. Lovely. Ay, lovely? Lovely. Bakit nagiging lovely siya? Parang hindi naman bagay yung pangalan. Lababol daw siya. Lababol, kaya lovely. Lababo. Inlaba. Ano yung gusto nyong pag-uusapan? Kunyari, sige. Ano bang topic? Ang magandang tanong. One-on-one yan, ha? One-on-one, ha? Ano yung gusto mong pag-usapan ninyo ni Lovely? Ma'am, ikaw ba nagkaroon na ng nakaranas ka na ba ng totoong pagmamahal? Ay, love life. Love life? Oo. Love life. Love life. Politika nga eh. Political Hindi, vlogger. Isa pa yun. Isa yun. Hindi, partner, konektado kasi pangalan niya kasi Lovely. Oo. Love life, pwede. Isa sa mga pag-usapan. Kasi yan itatanong ko. Ah. Ma'am, kasi po, bakit ko na itanong sa inyo yan, ganyang ikaw ba'y nakaranas na ng totoong pagmamahal? Nasa pangalan niyo po eh. Lovely. Lovely. Dapat mamahalin talaga siya. Yay. Kaso ho, madam. Matinik. Kung ako binata, bakit kita liligawan eh? Pamili ako ng iba. Ay! sabi ko nga sa content ko kanina, Ma'am Lovely, dumaan ka muna kay VMR. Yeah! Partner VMR, ikaw naman, makadebate mo itong si Lovely na Lovely pa nga. Lovely pa nga. Ano yung mga topic na gusto nyong pag-uusapan? In politics, wag na sa love life. Kasi alam ko yung love life sa'yo, sarado na eh. Di, sobra-sobra na nga eh. Sobra. Sige, ikaw, partner VMR. Ang about naman sa politics, ganito lang yun. No? Marami kasi mga partner yan nagsulputan. Siguro ito ang tatanong ko sa kanya. Madam Lovely, isa ka ba doon? Sa bigla na lang sumulpot? Para bagang ang dating parang putok sa buho. Yan. Di ba kasi, ang dami po ngayon biglang nagsulputan, biglang naging vlogger ng politika. Correct. Alam niyo sa totoo lang, kung hindi kayo talaga ibig sabihin yun, hindi kayo masyado hindi kayo masyado nakikibalita sa politika. Abay, wag kayo basta-basta sasawsaw. Correct. Kasi mahirap ito no? Mahirap ito, kamukha nito partner. Babanat siya ngayon sa kay Vice President Inday Sara Duterte. Binabanatan niya si Vice President. Tapos ang hamon pa niya, debate. Tapos ang followers naman niya, 88,000. Sus, mas marami pala akong followers yan kaysa sa Facebook. Kaya nga partner, hindi naman natin siya minamaliit. Ngayon lang rin dumami yan. Ngayon lang naging 88 yan kasi nag-ingay na siya. Hindi, kasi in-interview ng billionaire. Baka nga, siyempre, baka nga noon, nasa 10 lang yan eh. Yun nga yung tanong ko sa kanya, partner. Ito ba'y ginagawa mo para lang maghakot ng mga followers? At perhaps pagdating ng araw makagain ka ng supporter at alam mo na. Taga Davao siya. Tumaas Hindi, ang partner. Hindi ba? Hindi siya taga Davao. Taga Jinsan niya. Taga Jinsan siya. Ang sabi niya, ang Jinsan daw ay part ng Davao region. Doon ako natawa eh. Kita mo. Diyan pa lang. Sige. Tama na, partner. Ako kasi, Bisaya rin ako. Pero hindi ako taga Mindanao. Samar ako. Now, kahit Bisaya ako, kahit hindi ako taga Mindanao, alam ko talaga yung Jinsan kailanman. Soksarjin yan. Soksarjin. Hindi yan naging Davao region. Kahit noon pa, Pitos pa lang siya. Hindi pa naman siya nagiging hindi yan kasama sa Davao region. Partner. Pitos ba yung partner? Nag-iba yung mapa niya, partner. Yung tagpol na. Nag-iba yung mapa niya eh. Kaya parang ganito, nandito yung Davao region. Ayan yung Jinsan. Inalapit niyang ganun eh. Tinupi. Based po sa mga na-experience ng ating mga kamag-anak, pagdating po sa mga ganyang gera-gera, gulo, ayan, si Kapiel, taga Mindanao, madalas may mga ganyang gulo, walang katahimikan, walang kapayapaan. Kahit gusto mo mang magtrabaho, kahit masipag ka, kahit may negosyo ka, walang asinso.
talagang para bang tuliro yung mundo mo pagka ganun. Kasi hindi mo maano kung saan ka pupunta, saan ka susuling, di ba? Ngayon, yung damdamin ng mga OFW na yan, para sa akin, kahit ano pang daan nila, sabi nga sa kanta, kahit anong tinik, kahit ilang tinik ay aking tatapakan, di ba? Basta marating lang niya yung yun. Anong kanta yun? Anong titulo? Kay ano yun eh. Kanino? Kay wow, sana all. Wow, Sino dagat. nga yun? Kung Sino saan nga? na- Ay, kay ano? Kay wow dagat yun. Kay Kiko? Yung asawa niya. Ay, kay Sharon. Ah. Sharon Cuneta. Okay. So, yun nga, yung sinasabi natin Yakin man dito. yun. Ang sinasabi natin dito, maganda na rin to kahit papano, pero ang tagal naman. Di ba dati pa nga, mayroon pang pupwede pa sa aeroplano, bakit antayin pa talaga ni PBBM na ganito na ang sitwasyon? Kumbaga, malala na partner, saka pa lang ang action. Kagigising nga lang, mabira. Yun ang problema kasi Pero nga, partner, sinabi nila na nagmalasakit daw sila sa mga OFW. yun nga ang problema, it's too late the hero na ang ginagawa ni Marcos Jr. On the first place, dapat before pa lang. May mga napanood nga ako partner, pangalan nito, si Mayor Basti Duterte, di ba nagpadala daw doon ng Partner, fake news yun, partner. fake news ba yan? Hindi totoo sige. yun. Hindi totoo yun, partner. Okay, mas maganda na yun, nilinaw mo. gawa-gawa yun lovely matulis yung panga. Ay, tawa niya yun. Suwangon. Parang sila-sila lang yung gumagawa ng kwento na yun, partner. Ang sinabi nga kasi, meron di umanong mga DDEs na nagpapakalat ng balita na di umano'y si Mayor Basti ay nagpapadala ng eroplano. Para kuhanin yung Oo, mga... para kunin daw yung mga OFW. Fake news po yan. Yun yung tanim fake news. Kagagawan din naman ng mga dilawan yan, Totoo partner. yan. Anak ng kagwang naman, oh. Hindi kasi ang diskarte nila, partner, ganito. Para maraming DDS, alam kasi nila maraming DDS sa social Papatulan, media. oo. Oo. Mm. Ngayon, gagawa sila ng kwento. Kunwari, si Baste, nagpadala doon ng aeroplano para sa mga kababayan nating OFW. Oo. Ngayon, nakita ng isang DDS. Sasabi, Ikinalat. na-share. Oo, ikinalat. Oo. Naniwala naman yung iba. Oo. Ngayon, lumalabas na parang si... Isinisi sa atin. Yes. Na oo. tayo daw nagpapakalat ng fake news. Oo. Pero yung totoo naman yan, Sa kanila galing. sa kanila galing yan. May mga team sila na gumagawa ng mga post. Kunyari sila ay DDS, tapos titirahin nila. Oo. Ay, mga DDS, mga fake news. Paano magpapadala ng aeroplano si Mayor Basti? Hindi naman si Mayor Basti yung presidente. Bakit pa sasakitin niya ulo niya? Correct, no? Nandyan ang presidente. Si Bongbong nga, walang ginawa eh. Kaya nga. Presidente yun Oo. eh. Ano lang sabi mga partner, parang tanim troll ang ginagawa nila. Correct. Yan, oo. Tsaka babala ito sa mga kababayan natin. Babala kay Babalo. Babala ito sa mga kababayan natin na mga DDS na baka mamaya maniwala kayo sa mga sinasabi ng mga trolls na yan. Correct. Halimbawa, pag may lumabas na, alam nyo masarap sa pandinig, tama yun, sinishare natin. Pero kung may kakilala ho kayo, kilala nyo sa Bisdak, Oo. sa Messenger, nakaka-chat ninyo, pwede po kayo magtanong. Correct. Oo, ganun lang. Tsaka partner, ang mahirap dito kasi na-interview yung babae, no? Si Lovely Matulis ang panga, no? Doon sa bilyonaryo, natakil ngayon patungkol dito sa Middle East. Na anong masasabi mo sa pagpapadala umano ng eroplano ni Mayor Basti? Sabi, fake news. Pinatulan, fake news eh. Kaya sabi ko nga, saan ba nanggagaling yung balitang iyan? Kasi kung magpapadala si Mayor Basti ng eroplano, mauuna yung Isiminay magpabalita yan. Correct, oo. At ang Birada Aguila. Hindi po pwedeng manggagaling sa inyo mga matutulis ang panga ninyo, kamukha ninyo si Ninyo Barsaga. Kaya nga partner, kaya nga ako, hindi ko rin yan napansin. Ngayon na lang na nai-open natin. At, di ba, mas maganda na rin ito nalilinaw sa taong bayan. Kasi nga, marami po tayong mga followers na pag parang tila bagay yung isang post parang pabor sa Duterte, syempre tayong mga followers, susundan Natural natin yan, yun, di ba? Susunggaban natin yan. Ang problema kasi nga, ito yung kanilang sinasamantala. At sabi nga rito ni partner, singit ko lang yung comment dito ni Isme, no? Ito siguro ang dahilan partner kung bakit bantulot itong si PBBM na gumawa kaagad ng mabilisang aksyon para maging ligtas, makauwi ang ating mga kababayan. Bantulot talaga. O bantulot nandito si partner Badong, alam niya yan eh. Ibig sabihin bantulot yung ayaw niya, parang hindi siya agad kumikilos. Oo. Iyan partner, kasi daw delikado pagka pauwi dito kaagad ang ating mga kababayang OFW. Anong delikado? Delikado ang economy kasi nga nabubuhay ang economy ng Pilipinas sa mga kababayan nating mga OFW. Yun yung dahilan nila.
Eh, sabi Maaari. ni Ismi. Yun yung Partner, parang ano. alam mo yung about doon sa repatriation, no? Sinasabi ni Basti. Oo, sinasabi nilang si Basti doon padala. Tapos niribat ng mga dilawan, no? Ni Inday Panga na fake news yun. Baka mali lang ng interpretasyon. Dahil noong panahon ni former President Duterte, nagkaroon din naman ng digmaan 2020, di ba? Nagpadala po talaga ng mga eroplano, repatriation. Ang 2020 ba nagkaroon digmaan doon na panahon ni Tatay Digong? Correct me if I am wrong. Sa Middle East pa rin. Sa Middle Parang East pa ganon. rin. Basta mga around 29 or 2020. 2020. Hindi natin alam yung exact date, pero nagkaroon ng digmaan sa panahon ni Tatay Digong. Maganda po yung ginawa ni Tatay Digong na repatriation. Talagang nagpadala ng eroplano ang Duterte admin. I think may barko pa yata kung hindi ako nagkakamali. Nagpapadala pa ng barko. Siguro ito po yung pinupunto ng post. Kaso kinukulayan ba ng mga dilawang pinklawan na ang bububo naman ng mga yan. Makipagdebate pa kayo, Inday Sara? Wala, hindi nga yan obra kay KPL eh. Hindi, ganito kasi. Ito yung babae na yan. Ito kasi, napag-usapan na rin natin. No? Oo. Nakita naman natin siguro sa sa caption ng bilyonaryo. Oo. No, na rising political vlogger. Di ba? Partner Kape, batiin po muna natin yung nagabang kanina pa. Ayan, Si sige, batayin mo Imelda ka ba? Magandang hapon dyan, watching from Cyprus. At saka Bing Pabila, magandang taga Cyprus din, suki tayo. Ay, grabe. At Helda, hello, good looking guys watching from Florida, USA. Okay, partner, Kapil tuloy. Ayan. Rising political vlogger. Possible pa lang siya, partner. Doon pa lang kukuha na kaagad natin. Partner, isang taon pa daw partner Makipagdebate ka, Inday Sara. Tayo Walang panama yan sa'yo. Wala. Diyos ko po. Wala. Possible pa lang siya. Sinadya niya talaga mangagaw ng pansin. Possible pa lang ang sumay. Possible pa lang siya. Gusto niya makilala kaagad. So ang ginawa niya, naghamon siya ng debate sa pangalawang pangulo. Madam, lovely. Salamat ka. Tinawag kitang madam. Daan ka muna kay Kapil. Madam, daan ka muna sa akin. Marami ka pang kakaining bigas. Wow, galing. Partner, ang pag-uusapan kunyari, siyempre, magdidebate. May topic. Kunyari kayo, parang kahugis din ang panganyo Oo nga. Di, mas malala yung sa kanya. Namayat na kasi tayo, partner. Wala kang kain, no? Wala kain, Partner, kunyari, partner, magdebate kayo ni Lovelyn Matulis ang panga. Lovely. Ay, lovely. Lovely. Bakit nagiging lovely siya? Parang hindi naman bagay yung pangalan. Lababol Lovely. daw siya. Lababol, kaya lovely. Lababo. Inlaba. Ano yung gusto nyong pag-uusapan? Kunyari, sige. Ano bang topic? Ang magandang tanong. One-on-one yan, ha? One-on-one, ha? Ano yung gusto mong pag-usapan ninyo ni Lovely? Ma'am, ikaw ba nagkaroon na ng nakaranas ka na ba ng totoong pagmamahal? Ay, love life. Love life? Oo. Love life. Love life. Politika nga political Hindi, vlogger. isa pa yun. Isa yun. Hindi, partner, konektado kasi pangalan niya kasi Lovely. Oo. Love life, pwede. Isa sa mga pag-usapan. Kasi yan itatanong ko. Ah. Ma'am, kasi po, bakit ko naitanong sa inyo yan, ganyang ikaw ba'y nakaranas na ng totoong pagmamahal? Nasa pangalan niyo po Lovely. Lovely. Dapat mamahalin talaga siya. Yay. Kaso ho, madam. ano? Kaso ho, madam. Matinik. Kung ako binata, bakit kita liligawan Pamili ako ng iba. Ay! sabi ko nga sa content ko kanina, Ma'am Lovely, dumaan ka muna kay VMR. Yeah! Partner VMR, ikaw naman, makadebate mo itong si Lovelyn Lovely pa nga. Lovely pa nga. Ano yung mga topic na gusto nyong pag-uusapan? In politics, wag na sa love life. Kasi alam ko yung love life sa'yo sarado na Di, sobra-sobra na nga Sobra. Sige, ikaw, partner VMR. Ang about naman sa politics, ganito lang yun. No? Marami kasi mga partner ngayon nagsulputan. Siguro itong tatanong ko sa kanya. Madam Lovely, isa ka ba doon? Sa bigla na lang sumulpot? Para bagang ang dating parang putok sa buho. Ayan. Di ba kasi, ang dami po ngayon biglang nagsulputan, biglang naging vlogger ng politika. Correct. Alam niyo sa totoo lang, kung hindi kayo talaga ibig sabihin yun, hindi kayo masyado hindi kayo masyado nakikibalita sa politika.
Abay, huwag kayo basta-basta sasawsaw. Correct. Correct. Kasi mahirap ito eh, no? Mahirap ito. Kamukha nito partner. Babanat siya ngayon sa kay Vice President Inday Sara Duterte. Aha. O, binabanatan niya si Vice President. Tapos ang hamon pa niya, debate. Debate. Tapos ang followers naman niya, 88,000. Sus, ang mas marami pala akong followers yan kaysa sa Facebook. Kaya nga partner, ito hindi naman natin siya minamaliit, Ngayon lang rin diba? dumami yan. Ngayon lang naging 88 yan kasi nag-ingay na siya. Hindi, kasi in-interview ng Oo, millionaire. milyonaryo. Baka nga, di kasi siyempre, baka nga noon, nasa 10 lang yan eh. Yun nga yung tanong ko sa kanya, partner. Ito ba'y ginagawa mo para lang maghakot ng mga followers? Oo. At perhaps pagdating ng araw, makagain ka ng supporter at alam mo na, O, taga Davao siya. tumaas Hindi, ang ano mo. partner. Hindi ba? Hindi siya taga Davao. Taga Jinsan niya. Taga Jinsan siya. Ang sabi niya, ang Jinsan daw ay part ng Part Davao ng Davao. region. Doon ako natawa eh. Doon ako. No, kita mo. Diyan pa lang. Ah, sige, sige. Ikaw muna, partner. Oh, sige. Ako kasi, Bisaya rin ako. Pero hindi ako taga Mindanao. Samar ako. Now, kahit Bisaya ako, kahit hindi ako taga Mindanao, alam ko talaga yung Jinsan kailanman. Soksarjin yan. Oo, Soksarjin. Hindi yan ay naging Davao region. Oh, kahit noon pa, Pitos pa lang siya. Hindi pa naman siya nagiging Oo. Hindi yan kasama sa Davao niya region. ginawa? Partner, Pitos ba yung partner Nag-iba o yung ano? mapa niya, partner. Yung tadpole na. Nag-iba yung mapa niya eh. Kaya Nag-iba. parang ganito, nandito yung Davao region. Oo. Ayan yung Jinsan. Oo. Inalapit niyang ganun eh. tinukli. Bayan. Dahil partner, basahin muna natin yung comment dyan sa comment section. Narito. Sabi ni Andres sa Alsisto, mas maganda po mag-stay dito sa UAE kaysa Pinas kasi mas maganda po ang gobyerno dito. Oo naman talaga. Partner Bimar, basahin mo yung sa baba. Sabi ni Hilin Kapilitan, na hindi naman po siya napilitan mag-comment. Pa-shoutout po, good morning watching dito sa Dubai. May missile na naman ulit at Naku po. daming alert message. Kahit nakakatakot, ayaw naming uuwi dyan sa Pinas. We safe naman dire, OFW watching from Dubai. Ang tindi partner, ano? Kahit mayat maya may pagsabog doon pero parang mas matamisin pa ng ating mga kababayang OFW manirahan doon kaysa Kasi dito nga sa walang atin. trabaho dito. Tsaka partner, pag nandito sila, mabuisit sila kay BBM. Maliban sa walang trabaho, alam nilang ang gobyerno ngayon sa Pilipinas, maraming pagkukulang. Correct. No, Sinabi yan ni Vice President Inday Sara. Oo. Kulang ka, Bongbong Marcos. Totoo naman. Pag dinalawa mo, Kulang-kulang. ikaw may sabi yan, ha? Hindi naman si Bongbong Marcos eh. Oh, hindi naman. Hindi Kasi naman nga siya sabi eh. kasi ni Inday Sara, kulang ang pagkapangulo niya, wala siyang maayos na programa patungkol po sa pag-repatriate ng mga OFW sa iba't ibang panig ng Middle East. Ngayon ay hindi nga ho niya sinalubong, no? May dumating daw mga 800 plus na daw dumating, pero until now ay wala pa rin nakitaan na nandun yung malasakit ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga OFW. Sabi ni Idna Rabs, no? Sabi niya, sinagot niya si Lovely. Part ng Davao region is si Jinsan noong 1967 daw. Region 11 Davao region ng 8 years lang from 1967 to 1975. Baka ito yung pinupunto niya. Baka pinupunto. May matagal na yan eh. Bakit? Ngayon tayo eh. Ngayon eh. Present yung pinag-uusapan Oo, natin. eh. Partner, may nakita kong comment ni Partner Badong. Basahin ko lang ha. Sabi ni Partner Bads, yung pagkakaintindi ni Babalina sa public discourse ay literal na debate sa Vice President. Ang tindi pala nito, kaya pala sabi ko, alam nyo, naisip ko talaga, una pa lang nang hamunin mo si BP Inday Sara ng debate, wala na talaga to sa hulog eh. Tapos ngayon, ito pa, nadagdagan ka pa kasi pagkakaintindi mo pala, pakikipagdebate na pala yung public discourse. Alam mo, para sa akin, hindi naman ako nakikipagdebate pa, pero nakakapanood ako ng debate talaga. Yung debate, mayroon yan partner, una, paksa na pinag-uusapan. Correct, at saka may moderator yan. May moderator. Oo, tapos mayroon kayong stand, negative at saka affirmative. Correct. At alam ko mayroon talagang partner. Mayroon dito positive. Doon ka tumingin.
Wala akong hawak camera sa gilid. Anak ng kamote naman, no? Ganito bro, pwede ilagay natin camera na lang dyan sa ganyan. Gilid-gilid, no? Kasi nagtitingin natin ng mukha eh. Ganun. Kaya dito pala yung camera ko. Dito pala tayo dapat. Dahil sa tumingin. partner, may comment si Mads Guerrero. Sabi ni Mads Guerrero, dito sa Bahrain, kahit walang alert, pero parang New Year lang ang putukan sa taas. Pero mas safe kami rito kaysa dyan sa Pilipinas. Nakakalungkot naman, no? Isipin mo mga OFW, may digmaan na doon sa Middle East, sa kanilang kinalalagyan. Mas gusto pa rin nila doon sa may digmaan kaysa dito. Ganito na talaga kawalang kwentang gobyerno, partner, no? Totoo yan. Pero ang ibang bansa, partner, gustong-gustong umuwi sa mga bansa nila eh. Ang ibang mga kaibang lahi pala na naroon sa Middle East. Oo, marami. Gustong-gusto na bumalik sa bansa nila. Kaya nga, nagpapadala ng mga aeroplano, chartered plane. Kasi alam nila na meron silang kinabukasan sa bansa nila eh. Bakit sa Pilipinas? Sinabi mo walang Hindi ko kinabukasan. naman sinasabing walang kinabukasan, pero ang gobyerno maaari ang iniiwasan nila. Correct. No? Parang nai-stress sila. Hindi gobyerno, administrasyon pala. Pero talagang pag sinabi partner kinabukasan, talagang wala, no? Oo. Pag tiningnan mo, wala talaga. Wala naman talaga. Oo. Kasi tingnan mo ang ekonomiya, bagsak na bagsak. Simple na lang, gasolina na lang. Iyan, partner, 100 ang bawat litro na ngayon. Meron siyang ginawa na maganda. Kurodo. Ano mang ginawa niya maganda? Ayun na nga, meron ba siyang ginawang maganda? Wala po. Wala nga eh. Di ba? Yun ang yan ang isa sa mga iniiwasan ng mga OFW natin. Uwi kami Pilipinas, lalo kami mahihirapan lang. Correct. Dito na lang kami, makipagsapalaran. Malay mo ba? Kung halimbawa, Partner, totoo ba yung video na nag-trending na yung seaman nakasakay sa bangka tapos totoo yun? Oo, nakita ko yun. Nagpaalam siya. Paalam siya sa mga magulang niya. Nay, ipagdasal mo kami na makauwi pa kami ng buhay. Oo nga, kasi parang ganon. Dadaan sila sa Hormuz, partner eh. Pero sabi daw, marami nagsabi AI daw yun. Pero AI or totoo man, baka yun na rin yung nangyayari ngayon sa mga seaman dahil kung dadaan yung oil tanker mo dyan sa Strait of Hormuz, talagang makikita mo yung paulanan ng mga missile at saka maraming binumba ang Iran, no? Na mga oil tanker. Posible yun, partner, na maging reality yun. Kasi ayon nga dun sa Iran, di ba? Ang pinagbabawalan lang naman nila ay yung US at saka yung Israel. Ang Pilipinas, Di kasama, pati aliado. Sinabi ba aliado? Sabi, yun ang sabi daw eh. Hindi, ang nabalita naman natin yata. yung ano lang daw, Iran at saka Israel. Mabuti. Israel at saka US. Shoutout muna natin sila, partner. Shoutout mo, dami na. Dalisay Panto, shoutout dyan sa Quezon City. Oy, maraming salamat dyan sa Quezon City. Beauty Aguilar. Senior citizen na partner. Senior citizen na. Beauty Aguilar, konnichiwa. Watching from Chiba, Tokyo, Japan. Hike! Ito naman, partner, Daisy naman to. Daisy. Beauty. Sabi ni Hanely Galorio, ngayon umaga lang po, 6:40 AM. Nag-alert na naman, nagluluto ako. Grabe ang impact sa bintana. Ramdam mo talaga ang nginig ng lupa from Qatar po. Tingnan mo, partner. Hindi, no? Uy, mag-iingat kayo dyan, mga kababayan namin, ha? Partner, balik lang ako doon kay Babalina, ha? Sige. Pag ako ang makatapat nito, makipagdebate, Ala. tatanungin ko muna siya. Bago kami magtuloy-tuloy sa debate, tatanungin ko muna kita, Miss Babalina. Ganito lang. Kung ikaw ba ay gusto mong mapag-usapan about politics, gusto mong makipag-debate kay BP Inday Sara, handa ka ba? Handa ka ba? Ano ba ang stand mo dito sa mga corrupt na mga official ngayon na napakarami na pong lumalabas na mga ebidensya? Yan muna. Kasi nga partner, ang nangyayari, parang nasisway tayo. Dinadaan lang tayo nito. Alam ko, ako para sa akin, partner, may malalim akong pananaw dito sa mga nagsusulputan na ito ng mga putok sa buho eh. No? Pang ano ito eh, pandagdag nila ito para Partner. mailigaw tayo. Potok sa buho. Ang ibig sabihin nun? Walang Biglang sumulpot ka. Putok biglang sa sumulpot. Sabihin na lang natin na wag naman natin masyadong iliteral. Potok sa buho ba? Yung bang tulad niyan, rising political vlogger siya. Hindi naman kilala. Rising pa nga lang, hindi talaga siya kilala. Hindi kilala. Pero ibig sabihin, wala siyang pinanggalingan na isang kaibigan na dating o kasalukuyang political vlogger na maaaring nagtumulong sa kanya. Partner, na-recruit na yan, partner, ng Marcos admin. Oo. Kasama na nila ni, yung isa pa, Jam Magno. May mga picture Pareho ring na sila. swangit, no? Claire Castro, yan. kasama na ng PCOO, under PCOO na yata sila, partner. Partner, basahin po muna natin ang mga, partner, bumabati, partner Bimar.
Sabi naman dito ni Jeff Ka TV Vlog. Nandugtong-dugtong kasi. Watching now from Cebu, South Dalagit. Shoutout po to my wife, Erna, watching from Singapore. Sabi naman ni Delia Pinida, sa panahon ni Tatay Digong, may repatriation, nasa abroad pa ko, libre lahat at may binibigay pa na mga puhunan. Sabi naman ni Bing Fabila, mga idol, pa-shoutout sa mga newly board passers na mga R-Cream. Isa na po ang anak ko. Salamat po from Cagayan de Oro City. Ano yung RC rim? No? Ang pagkakalam ko sa R-Cream na ito, criminology. Ayan, oy, palakpakan natin. Shout out po sa inyo. Magiging pulis ito mga partner. Oo. Hindi ito magiging criminal. Oy, sa Ayun, criminologist registered pala yan. Sabi ko na nga eh. Uy, 100% ang passing rate ng yung QGC? KOGC, yung school na yun. Sa CRIM. Sa Jose CRIM. Maria. Jose Maria College. Wow, congrats. Congratulations. Grabe, ang taas ha, 100%. Kahit sa 100% passing rate. partner ha, kahit sa mga nag-aaral ng law sa Jose Maria, 99.99% pasado lahat. Correct. Partner, nabanggit nyo na rin yung Jose Maria College. Abay, shoutout na natin yung KOGC dyan sa Jose Maria College. Ayan, shout out po Nanonood sila lagi. dyan. At shout out sa tatlong gandang lalaki watching from Mandaluyong kay Jerry Dalagan. Ayan. Parang hirap paniwalaan nyo pero sarap na paninig. Pa-shout out din daw sa OFW chat Africa, lalo na sa German na may bituin at Alan Salvador. Kay Pilipino ako. Ay partner, total na pag-usapan naman natin yung mga debate partner. Pag-usapan natin, no? Ang gusto ko partner na pag-uusapan, ang debate ay kunyari magkatagpo kami ni Lablin. Ayan na. Lovely. Oh, ikaw naman. Kanina pa kami. Kwento na kami kanina eh. Kunyari magkatagpo kami ni Lovely, ang gusto kong pag-uusapan namin. Patabasan mo muna. Ano yung hahalaan sa yung sa Bisaya babaid. Bayron. Hasain Hahasain muna natin.